sa ating channel ng pagkatuto. Kung hindi pa tayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga lessons natin. Huwag kalimutang mag-like at mag-share para mas ma-recommend pa ni YouTube ang ating channel. Magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Binabati kita dahil napagtagumpayan mo ang ikapitong baitang at ngayon ay nasa ikawalong baitang ka na. Ito ang unang module sa unang markahan na pag-aaralan mo sa Filipino A. Kailangan lamang na magkukul ka ng sapat na oras upang mapagtagumpayan ang pagbasa at pagsagot sa mga pagsasanay ng aralin ito. Sinasabing ang panitikan ay salamin ng isang lahi. Sa tulong ng panitikan, nababasa natin ang kasaysayan at kaunlaran ng ating lahi. Sa katapusan ng aralin ito, ikaw ay inasahang nakauugnay ng mga mahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyang panahon. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga karunungang bayan. Kagaya nito. Sige nga, basahin nga natin. May 6 na ibon ang nakadapo sa isang maliit na sanga ng puno. 3 ang maya, 2 ang pipit, at ang isa ay uwak. Binato ni Mart ang sanga. Tinamaan at nalaglag ang uwak. Ilang maya ang naiwan sa sanga? Okay, tama. Kung ang sagot ninyo ay 3, o 3 maya pa rin ang naiwan, kayo ay tama. Okay, magaling. Kasi, yung uwak lamang ang tinamaan ni Mart. Ito ay isang halimbawa ng palaisipan na tatalakayin natin mamaya-maya. Karunungang bayan. Ito din ay tinatawag na kaalamang bayan. Ang karunungang bayan ay isang sangay ng panitikan kung saan nagiging daan upang maipahayag ang mga kaisipan na nabibilang sa bawat kultura ng mga Pilipino o mga tao. Nakakatulong ito sa pag-angkin ng kamalayang tradisyonal na nagpapatibay ng pagpapahalagang kultural. Ibago sinakop ng mga dayuhan ng ating bansa, ang mga sinaunang Pilipino ay namumuhay ng malaya. Kontrolado nila ang kanilang kapaligiran kung saan nagmumula ang kanilang kabuhayan at pinagkukunan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Sa makatwid, ang kanilang kapaligiran ay bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Bunsod nito, hindi nakapagtataka na ang mga paksa ng karunungang bayan na kanilang nalilikha ay patungkol sa mga bagay na natatagpuan sa kanilang kapaligiran at may kaugnayan sa kanilang karanasan. Kadalasang paksa ay karanasan ng mga mamamayan gaya ng paghahanap buhay. Mga paksa rin ang mga mahahalagang okasyon gaya ng kaarawan, kasal, at kamatayan. Gayun din ang ugnayan sa pamilya, kapwa at kalikasan. Salawikain. Ang salawikain ay isang patalinghagang pahayag na ginagamit ng mga matatanda noong unang panahon upang mangaral at akayin ang mga kabataan sa mabuting asal. Si Padre Gregorio Martin at si Mariano Cuadrado ay ang unang nagtipon ng mga salawikaing Tagalog. Si Damiana Eugenio naman ang gumawa ng masusing pag-aaral tungkol sa mga salawikain ng Pilipinas. Narito ang mga halimbawa ng salawikain. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Anong ibig sabihin ng salawikaing ito? Okay, tama. Kahit anong gawin nilang masama sa iyo, huwag mong suklian ito ng masama. Suklian mo ito ng mabuti. Tandaan mo, nakikita lahat ng Diyos ang ginagawa mo. Sa pangalawang halimbawa naman, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ngayon class, ano ang kahulugan ng salawikaing ito? Magaling. Alam nating lahat na ang mga kabayo ay kumakain ng damo. Ang ibig
sabihin nito ay ang damo ay tumutukoy sa isang tulong na huli nang naibigay o isang aksyon na hindi na magkakaroon ng epekto sa kahihinatnan ng isang kaganapan. Sa madaling salita, para saan pa ang tulong kung huli na ang lahat? Sa pangatlong halimbawa naman, ang gawa sa pagkabata, dala hanggang sa pagtanda. Ano ibig sabihin ng salawikaing ito? Tama. Ito'y makapagpapaliwanag kung ano ang natutunan at nakasanayan ng isang tao bilang isang bata ay madadala niya sa pagtanda. Isa pang-apat na halimbawa. Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo. Ano ibig sabihin ng salawikaing ito? Magaling. May mga tao na tahimik at hindi kumikibo pero may nakatago palang masamang ugali. Narito ang iba pang halimbawa ng salawikain. Ibasahin natin. Masamang damo, mahirap mamatay or matagal mamatay. Kapag may isinuksok, may madudukot. May tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Ano napapansin ninyo sa mga pahayag na ito o sa salawikain? Mahirap siyang ipaliwanag, ano? Ibig sabihin, ang palatandaan natin na ito ay salawikain kung mas mahirap itong ipaliwanag. Yung mga salita ay iba ang kahulugan o yung ginamit na mga salita ay iba ang kahulugan. Mas malalim na pakahulugan ng mga salita. Ito ay salawikain. Ang kasunod ay sawikain. Ito ay mga patalinghagang pananalita. Katulad pa rin ng salawikain, ito ay patalinghaga. Ito ay isang paraan ng pagpukaw at paghasa sa kaisipan ng tao, nakalilibang bukod sa nakadaragdag ng kaalaman. So narito ang mga halimbawa ng sawikain. Hulog ng langit. Ibig sabihin, biyaya o swerte. Kapag sinabihan ka ng ikaw ay hulog ng langit, ibig sabihin ikaw ay swerte sa kanya o ikaw ay biyaya. Sunod, maluwang ang tornilyo. Ibig sabihin ito, loko-loko. Makati ang dila. Ikaw ay may makating dila. Ibig sabihin, siya ay may makating dila o siya ay madaldal. Kasunod, bukang bibig. Ibig sabihin, laging sinasambit o laging sinasabi. Kasunod, anak, pawis. Ibig sabihin, dukha. So, anong napapansin ninyo sa sawikain? Tama. No? Maikli lamang, ano? Yung mga salita ay 2 o hanggang 3 lamang. Kasunod ay bugtong. Ito ay pahulaan na sa pamamagitan ng paglalarawan. Ito ay binubuo ng 1 o 2 taludtod na maikli at may sukat at tugma. Narito yung mga halimbawa ng bugtong. Isang pamalo-palo, libot na libot ng ginto. Diba sinabi dito na ito ay pahulaan? Ibig sabihin, dapat nating sagutan. So anong sagot dito sa unang halimbawa? Isang pamalo-palo, libot na libot ng ginto. Tama. Ang sagot ay mais. Sa pangalawang halimbawa, dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pari. Anong sagot dito? Tama. Ito ay zipper. Kasunod ay ang palaisipan. Ito'y gumigising sa isipan ng tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin o yung problema. So, narito ang halimbawa. May isang bola sa mesa. Tinakpan ito ng sombrero. Paano nakuha ang bola na di man lang nagalaw ang sombrero? Ano ang sagot dito? Tama. Butas ang tuktok ng sombrero. Kaya niya nakuha ang bola
na hindi man lang nagalaw ang sombrero. Kasunod ang bulong. So, ang halimbawa nito'y ang sinasabi kapag may nadadaanang punso sa lalawigan na pinaniniwalaang siyang tinitirahan ng mga duwende o nuno. So, narito ang halimbawa. Huwag magalit kaibigan, aming pinuputo lamang ang sa amin na pagputusan. So, yun sa atin, kapag may nadadaanan tayong punso, sinasabi nating tabi-tabi po. Yan. Yan ay halimbawa ng bulong. Kasunod, kasabihan. Ito ay bukang bibig ng mga bata at matatanda na kung tawagin sa Ingles ay sayings. Ito ay mga tulang pambata o tugmang walang diwa o mababaw ang isinasaad na kahulugan. So narito ang halimbawa ng kasabihan. Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. So ano ibig sabihin ng kasabihang ito? Okay, tama. Ang hindi daw magmahal sa kanyang wika o kinakahiya ang sariling wika ay ganoon na lamang ang amoy ng kanilang pag-uugali. Okay, kasunod, iba pang halimbawa ng kasabihan. Kung may tiyaga, may nilaga. So anong ibig sabihin nito? Tama. Kung matyaga ka at masipag, paniguradong may magandang bunga nito. Okay, kasunod na halimbawa. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Anong ibig sabihin ng kasabihang ito? Tama. Galing. Ang buhay ng tao ay parang gulong minsan nasa ibabaw. Ibig sabihin, sumisimbolo ito sa karangyaan. Minsan daw nasa ilalim, ibig sabihin, mahirap o nakararanas ng kahirapan. Kasunod. Okay, kanina, no? Nasagutan na natin ito. Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Okay, subukan nga natin kung alam niyo na ang kahulugan ng mga karunungang bayang ito. Sagutan natin ang unang bilang. Kung ayaw mong maghirap, ikaw ay magsikap. So ano ito? Ito ba'y kasabihan, salawikain o sawikain? Itandaan natin ha. Kapag sinasabi natin salawikain, anong palatandaan? Ito ay mas mahirap ipaliwanag. Ang mga salitang ginamit ay iba ang kahulugan o malalim ang pagpapakahulugan ng mga salita. Kapag sinasabi naman natin kasabihan, kabaliktaran ito ng salawikain. Ibig sabihin, ito ay madaling ipaliwanag at kung ano ang salita, ganun din ang kahulugan. Okay, so anong sagot dito? Ito ay tama. Ito ay kasabihan. Okay. Sa pangalawang bilang naman, pag-iisang dibdib. So, anong ibig sabihin ng pag-iisang dibdib? Okay, tama. Patungkol sa kasal, ano? O mag-aasawa na o magpapakasal na. So, ano ito? Kasabihan, salawikain o sawikain? Tama, ito ay sawikain. Sa pangatlong bilang, ang lumakad ng matulin kung lumakad ay malalim. Ito ay salawikain. Tama. Kasunod, ang anak na dinisiplina, magulang ay giginhawa. Ito ay kasabihan. Okay? Maraming salamat. Sa kabuuan, dulot ng pagsakop ng iba't ibang mga bansa, napakarami ng dayuhang kultura ang naitatag at nagagamit sa Pilipinas. Napakahalaga ng karunungang bayan sapagkat isa ito sa mga panitikang sumisimbolo sa ating pagkakakilanlan. Ito ay tumatangi sa atin bilang mga Pilipino sapagkat ito ay isang kulturang hindi impluwensya ng dayuhan. Sa pagdaragdag, ang mga karunungang bayan ay nagbibigay kaalaman at nagtuturo ng kabutihang asal sa kabataan.
Nalilinang nito ang kritikal na pag-iisip ng mga mambabasa.